Hallelujah! Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Woo! Amen. Ikot nga po tayo, magkamayan. Get 5 people and say, Happy Anniversary. Go ahead. Go get 5 people and say, Happy Anniversary. Sige po, magkamayan po tayo. Hallelujah. And say high five. Go high five lang po. Kahit high five lang. 5 people you didn't meet. The first time pong nakilala at na-meet. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas na palakpak po ulit sa ating Diyos na buhay. You may now be seated po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. God is really faithful. God has been faithful and will be forever faithful po sa aking buhay. Today po we are here. We are celebrating again God's faithfulness through the years. At sobra po kami nagpapasalamat sa ating Diyos. It was September 2019 po when we founded the church here in Malabon. Nandito pa po si Pastor Pat, naalala nyo. 2019 yun, that's after a few months, nag-shutdown po ang church namin dahil po sa pandemic. Like after a few months, na-shutdown bigla because of the pandemic, and we just opened February last year lang. And so until today po, we are running 2 years since we reopened. At ang dami po namin pinagdaanan. During the pandemic, ang dami po namin pinagdaanan. Namatay po si Pastor Ferdy, nawala pong aming senior pastor, na may transition po kay Pastor King. So ang dami po talagang pinagdaanan. But you know, are you listening? God impressed me one thing. Okay? Kahit ang dami po nangyari, ang impression po ng Panginoon is that, Nak, I will be the same. I will be the same. I am the God who do not change. Yun ang pangako ng Diyos. You know, after the pandemic po, who would agree with me na after po ng pandemic, things have changed? Tama? Pagkaraan po ng pandemya, ang dami po nagbago. Tama po? Do you agree? That things have changed after the pandemic. Economy natin, ang dami pong pagbabago. Amen? Say amen. Education system pa lang natin, ang dami na po nagbago. Healthcare system, ang dami po nagbago. Amen po ba? Employment, ang dami rin po nagbago. Even travel, ang dami po nagbago. Ang daming nagbago after the pandemic. Change happened tremendously, dramatically. Grabe po yung changes po na nangyari. You know, some have changed for the better, pero ang dami po nagbago for the worst. Tama? Say amen. Do you agree with me that? Do you agree with me? Nag-agree po ba kayo na ang dami po talaga nagbago? Okay? Because of these changes, most of us, hindi pa po talaga nakaka-catch up. Tama? Yung iba po sa atin, hindi pa talaga nakaka-catch up. Yung iba po sa atin, hindi pa talaga nakaka-recover. Dahil ang daming changes po na nangyari sa paligid po natin, we are still recovering. Marami sa atin, nagre-recover pa lang. Yung iba sa atin, hindi na naka-recover. You know, in my deep conversation with God, sabi ko, Lord, parang pakiramdam ko, this is enough. Ang sabi ko, Panginoon, I'm still recovering. Parang hindi pa ako ready sa malalaking responsibility. But you know, in our conversation, God impressed me. Yes, things have changed. Ang daming nagbago. Season has changed. Amen? But I am your God who is unchanging. I am still the God of your yesterday. I am still the God of your today. And I am still the God of your tomorrow. Yan po ang pangako ng ating Diyos. That's why our word today will come from Malachi chapter 3 verse 16. God gave me this word, kaya po unchanging God ang ating tema today. Why? God has planted this word in my heart saying, for I am the Lord, I do not change. This is our text today, and we will dive into that, but let me just share to you a story. Andiyan bang nanay ko?
Okay? Nagkaroon kami one time ng issue ng nanay ko kasi po sa tindahan namin, meron kaming GCash. Sino nagji-GCash dito? Ako lang. Cash in, cash out. Yon. Magkano cash in, cash out sa inyo? Diba? O, diba? Magkano sa inyo? O, diba? Nagka-cash in, cash out kami. And nung time pong yun, ang dami ko pong ginagawa. May meeting ako, may klase ako, ang dami sunod-sunod sa gabi. So pagdating po ng gabi, ang nanay ko, ang dami pong kinakash, ang dami nagpapakash out ho sa amin. E di, sunod-sunod. Imagine mo, yung listahan po ng nanay ko, na puno yun. Punong-puno ng mga nagpapakash in, cash out, nagpapaload. Tapos, nung bandang huli, nagagalit sa akin. Anak, hindi mo pa ito niloload. Hindi pa daw nila natatanggap. Sabi ko, nasend ko na yan ah. Ayan o, eto yung evidence. Aba, paglabas ko. Sabi ng mama, mali kasi yung number eh. Hindi naman kasi yun yung pinapaloadan ko. Di galit na galit po ako sa nanay ko. Imagine niyo tsura ko. Ma, mali ka kasi. Dapat kapag cash out mo na, binubura mo yung number. Hindi mo binubura. Akala, galit na galit talaga ako. Maniwala kayo sa akin. Tanong nyo kay Gabi, gaano ako nagalit. Yung nanay ko na trauma sa akin. At gulat na gulat. At alam nyo ba after nun, hindi na nakipag-usap pa sa akin ng nanay ko. Sabi niya, gusto niya nang mamatay. Oo, totoo. Sabi niya, gusto ko na mamatay. Ganun sabi ng nanay ko. Alam niyo kung bakit? Yung matatanda maramdamin. Maramdamin na sila. Nagsalita lang ako alam ko namang mali talaga, pero talagang pinagdiin ako, mali ka. Amen. You know that time, bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, mali ako. Alam niyo po kung bakit? Tingin sa akin, ako lang maganda. Tingin sa akin. Alam niyo po kung bakit? Nung time pong yun, alam ko nagkamali ako eh. Kasi yung nanay ko gusto nang magpakamatay dahil pinagalitan ko. Sabi ng kapatid ko, ano ba nangyari? Tapos text ako ni Gabi, Tita, bakit naman ganun? So binabalikan nila ako ngayon, pastor ka pa man din. Mga ganong balikan sa akin. So talagang natauhan ako. Alam nyo, that time nagpray ako, sabi ko, God, may mali ako. Alam niyo po ang impression sa akin ng Panginoon, Wari, bakit ang big deal nun sa'yo? Actually, this is not a money issue. This is a character issue now. Bakit mo ginagawang big deal? Yung big deal yung 200 pesos na wrong send ka, pera lang naman yan. So nagsusorry ako ngayon sa nanay ko, ayaw tanggapin yung sorry ko po. I sense what? God is saying to me, Anak, listen, ang liit ng tingin mo sa pag-ibig ko. Are you listening? Ang sabi ng God sa akin, Anak, ang liit ng tingin mo sa pag-ibig ko. You have a narrow view of how I love you. Ang sabi ng God sa akin, ganito ba ang tingin mo sa akin na kapag nagkamali ka, kahit kaunti lang pagkakamali mo, ang tingin mo ba sa akin, idudukdok ko yung Bible sa ulo mong ganun? Ang tingin mo ba sa akin, ako yung Diyos na kapag nagkamali ka, ipapahiya kita at sisigawan kita sa labas? Sabi ng God, that is not who I am. Hindi ako ang ganong Diyos. Hindi ako ganon. And so I am so for you. Even on your bad days, ang sabi sa akin ng God, even at your worst, I call you beautiful. I call you worthwhile. I call you valuable. Amen? That's why it is mercy that leads us to repentance. Not following rules. Amen? It is recognizing the great, holy, and loving God. Kasi ganun po niya ipinakilala ang sarili niya sa atin. Tama? Kaya po sa Panginoon, you don't need to be perfect para mahalin ka ng Diyos. Kailangan perfect ka. Amen? Hindi siya yung Diyos, amen, na kapag nagkamali ka, ipagdugdulan sa'yo yung pagkakamali mo. Mali ka. Hindi siya ganun. Hindi siya ganong Diyos.
I remember God is telling me, Nak, nung nagkamali ka, pinahiya ba kita? Nung nagkamali ka, pinagsigawan ko ba yung pagkakamali mo? Nung nagkamali ka, nasaktan ba kita? Nung nagkamali ka, in-expose ba kita? Hindi ko yung ginawa sa'yo. Sabi ng Panginoon, but what I did, I redeemed you. I embraced you. I kissed you in the forehead. And I say, it's okay. Okay lang. Kalimutan na natin yung 200 GCash na wrong send. Kalimutan mo na yon. You are more valuable. You are more important. You are more loved. Do you get that? Say amen. That is the exact illustration of Malachi chapter 3 verse 6. Binabawan ko lang. Sa panahon po natin ngayon, ganun ko siya itinawid. To give you a short background, saan galing ang Malachi chapter 3? It came from the book of Malachi. Malachi is a minor prophets. At ang pangalan po ni Malachi, ang ibig sabihin po is messenger. My messenger. His name means messenger. Sa canonical order po, ang book of Malachi po ay huli, last of minor prophecies. Tapos after po niyan, 400 years of silence. So ibig sabihin, Old Testament book, katapusan Malachi, pagdating po ng New Testament, 400 years po yan, bibilangin. Amen? That's why, look at me, that's why these words are essential. Nung binitawan ng Panginoon, I am the Lord, I do not change, that is essential. Why? 400 years of silence yun, kapatid. Darating ang panahon ng silent years sa buhay mo. Pero ang pangako ng Panginoon, kahit hindi mo ako marinig, hindi ako nagbabago. Amen? Kahit wala kang masense sa akin, kahit hindi mo ako maramdaman, kahit ilang taon na pakaramdam mo, malayo ka sa akin, kasi darating yun. Pero ang pangako ng Panginoon, I am the Lord. I do not change. Do you get that? Can you hear an amen? Can you hear an amen? Say amen. Hallelujah. Ang problema po with God's people that time, ang problema with God's people that time is that they are rebelling against God. Ano ginagawa nila? Nagre-rebelde po sila sa Diyos. Meron silang spiritual and moral decay at that time, especially among the priests. Imagine that. Ang church, meron spiritual and moral decay, tapos nasa mga leaders pa. Hindi lang yon. Pinagdududahan po nila ang pag-ibig ng Diyos. Binabastos nila ang pangalan ng Panginoon. Hindi lang yan. Nilalapastangan ang Diyos ng literal. That's what they are doing that time. That's why if you will read in Malachi chapter 2 verse 17, sabi doon, you have wearied the Lord with your words. How have we wearied Him, you ask? By saying, all who do evil are good in the eyes of the Lord and He is pleased with them. Where is the God of justice? Sa Tagalog, mas maganda eh. Sa Tagalog, sawang-sawa ang Panginoon sa inyong mga sinasabi. Look at me. Pero itinatanong pa nyo, ano ang kinakasawa niya sa amin? Sinabi niyo na mabuti sa paningin ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama at natutuwa siya sa kanila. Pakutya niyang sinabi, nasaan na ang Diyos ng katarungan? You know what God's people is saying that time? Lord, babastusin kita. God, lalapastanganin kita. Lord, hindi ka naman fair. Hindi kita re-respetuhin. Hindi ka naman perfect eh. Bakit kita sasambahin? Hindi ka naman mabuti. Hindi ka naman sapat. Hindi kami sure if we will keep worshiping you. Kaya po ang ginawa po nila, binato po nila sa Diyos ang lahat ng masasamang salita. Binastos ang temple, literal na hindi sumunod, at tumalikod at naghanap ng ibang Diyos. Are you listening? Ano sabi nila? Wala kang kwenta. Ganon sila nun. You know what would make sense? Kung ako ang Diyos nung time na yun, kung ako po ang tutugon nung panahon na yan, sasabihin ko, wasakin ko na lang kaya kayo. Diba?
Hindi ako makapaniwala na masasabi niyo sa akin yan. I can't believe you are challenging me, an almighty God, saying I'm not good enough for you to worship. But look at his respond. Tingnan niyo po ang respond ng Diyos. Ang respond ng Panginoon, I, the Lord, I do not change. Yun ang respond ng God. I don't change my love for you. I don't change my mercy for you. I don't change my compassion for you. Ano sabi ng Panginoon? I love you with an everlasting love, and nothing can separate you from my love. You will never see my residing back. Amen? Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. I do not change. Amen? Say amen. Tatlong truths, mabilis lang, that never changes about God. Tatlo lang. Makakarinig po kayo ng mga storya. Number one po na hindi nagbabago sa Panginoon is yung nature niya. God's nature, number one, never changes. Ano hindi nagbabago? Nature. God's nature doesn't change. Ang Diyos natin, banal. Ang Diyos natin, kung hindi mo alam, ang God natin, omnipotent. Ang God po natin, omnipresent. Ang God natin, omniscience, compassionate, loving, spiritual, immutable, self-existent. Lahat na name it, eternal. That is our God. Amen? At lahat po ng attributes na to, look at me, church, hindi po siya nagdadagdag ng kahit ano sa Diyos. Pero itong mga bagay pong sinabi ko po, it reveal God's nature. Walang kailangan ang Panginoon baguhin sa kanyang sarili. Kasi ang Diyos po natin kompleto at perfect in Himself. That's why when Moses nung nagtanong siya, Lord, anong sasabihin ko? Pag tinanong nila kung anong pangalan mo, God said to Moses, Exodus 3:14, I am who I am. And He said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Yung pangalang I am, that is what? A covenant name. At ang dami pong pangako po nakadikit sa pangalan na yan. Meaning, ang Diyos po natin ay self-existent. At wala pong dumating bago siya o after po niya. God does not and will not ever change in nature. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi po natin kagaya ng mga tao. We are finite creatures. Tama? Nakadepende tayo sa food. Nakadepende tayo sa air, sa water, sa sun, at sa marami pang bagay. Nakadepende tayo sa circumstances. Pag nagbago yung circumstance sa paligid natin, nagbabago tayo. Pag nagbago po yung sitwasyon natin, nagbabago tayo. Pag may happening sa paligid natin, nagbabago na tayo. Nagbabago tayo kasabay ng pagbabago sa paligid natin. Tama ba? Amen? Hindi ka naman pwedeng hindi magbago. Kailangan mo mag-adapt. Tama? We cannot stop from adapting. Pag nagbabago yung paligid mo, sumasabay ka dapat doon. Kaya ang tao, we have beginning and we have ending. Ngayon, bata ka. Pero bukas, matanda ka na. Tama? Ngayon, buhay ka, pero bukas, inaagnas ka na. Tama? Say amen. Tama po ba? Gcash, yung issue namin ng nanay ko. Imagine mo, pastor ako, naging halimaw ako. Diba? Nagbago yung nature ng tao. Kahit gaano kabait ng mga pastor yan, magiging halimaw din yan. Diba? Nagbabago yung nature natin. Hindi po kagaya ng Diyos. God always existed. God never changes. Wala siyang kailangan outside of Himself to exist because He is fully self-sufficient and self-contained. Bakit? Nature niya yun. Ang nature ng Diyos, hindi nagbabago. Tama? You know, ako po, I came from a broken family. I was 10 when my parents got separated. Since then po, nasugatan ng puso ko. I'm broken living in a broken world. And my heart is full of unforgiveness. And one painful question I've been asking myself is that, bakit mo kami iniwan? Yan ang tanong ko po noon. Akala ko noon, I thought,
A daddy wouldn't leave his child. Kasi yun ang idea ko eh. Ang tatay hindi niya iiwan yung anak niya. Hindi niya magagawang iwan yan. That a daddy won't abandon his child and turn his back from his child. Akala ko ganun po ang tatay. Hindi ka iiwan. Meron naman ako naging stepdad, hindi naman din na-meet yung expectations ko po of a father. And so I grew up having no father figure at all. Walang ganun. But you know, yung father's abandonment ko po, that drove me to the Lord. Yun po ang nagtulak sa akin sa Diyos. Yun po ang naging daan para makilala ko ang Panginoon. One time, naalala ko po na si Pastor Ferdy, nagpipreach po siya. At ang sabi niya is this, our Heavenly Father is a daddy who won't leave you. Tapos nandun ako sa likuran. Ha? Meron palang dadding ganun, hindi kayo iwan. So I was running in the middle. Sino gusto magkaroon ng tatay, hindi kayo iwan? Tumatakbo po ako sa harapan. I want that daddy. I want that daddy. Gusto ko ng ganong tatay. Hindi ako iiwan. Amen? That brought me to altar in tears. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw ang tatay ko. I want you to be my daddy. Tinagap ko ang Diyos, hindi lang po Panginoon at tagapagligtas ko. Pero una ko po siyang nakilala bilang tatay ko po. Bilang daddy ko. Our earthly father, what will fail us? They can fail us. Diba? Sino po mga tatay dito? They can fail us. They can fail us. Kahit gaano pa po nila sikapin. But our Father in heaven, up there, He will not. Amen? Yung mga tao, yung sitwasyon natin, yung panahon, pwedeng magbago yan. Yan lang po ang constant sa buhay natin. Change. But it's good to know that our God never changes. Amen? That's number one. Ano pang hindi nagbabago sa Panginoon? Number two, His love never changes. God's love never changes. Do you agree that God's love is unchangeable? Iniwala po ba kayo na hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos? At alam niya kung papaano niya tayo mamahalin. He knows exactly what we are. And He knows how to love us anyway. Alam niyo ba na ang nature po ng Panginoon ay pag-ibig? That love is God's very nature. That love is God. That God is love. Ang sabi ng Bible, pag hindi mo alam ang love, hindi mo kilala ang Diyos. That's why I speak this truth this morning, this afternoon. God's love never fails. God's love never changes. God's love never ceases. God's love never melts. God's love never quits. And God's love never ends. Amen? Psalms 100 verse 5, His mercy ceases not, for it is everlasting. Yan po ang good news po para sa ating lahat, na ang awa po ng Panginoon, ang pag-ibig po ng Diyos ay walang hanggan. Amen? Comforting po yan eh. Malaman mo na ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo walang hanggan. And to know that He doesn't change His mind about us. Na hindi po nagbago ang isip ng Panginoon sa iyo. At hindi po nagbago ang tingin ng Panginoon sa iyo. That is assurance. You are assured. Na kahit meron pong pagdududa, that God knows the future. From end to the beginning. From the beginning. Amen? Through the years. Amen? Pag naintindihan po natin ang pag-ibig ng Panginoon, alam po natin na kahit anong mangyari sa buhay po natin, meron pong magandang plano ang ating Diyos. You know, nakilala ko po si Lord at the lowest point in my life, wherein sobra pong pagod na po ako sa buhay, sa laban. And I don't know what am I fighting for. To cut it short po, ang tatay ko, iniwan kami. Dekada po lumipas. Pero nagpatuloy po ako sa Panginoon kasi tinanggap ko ang Diyos bilang tatay ko eh. But after so many years, finally po nagharap kami ulit ni Daddy. After so many years. You know, nung nagharap po kami, hindi ko na po siya halos nakilala.
para po ako nakaharap sa ibang tao. Iba na yung itsura niya at may chance. Nung time na yun, feeling ko may chance na akong pagsalitaan ng masama yung tatay ko. Pero nung tinanong ko po siya, because that time my heart was changed already. Wala na yung galit, wala na yung pain. That's why nung nag-ask po ako sa daddy ko ulit, bakit mo kami iniwan? Tinanong ko po yun. At ang sagot po ng daddy ko, anak, patawarin mo ko. Alam ng mami mo lahat. Alam niyo po, nung narinig ko yung salitang patawarin mo ko, para po akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang nagbukas ang Panginoon sa akin ng restoration. Para bang nagkaroon ng open door sa buhay ko. Pero hindi alam ng daddy ko that time. Bago pa siya humingi ng tawad, napatawad ko na siya Bago pa siya nag-release ng forgiveness, nag-release na ako ng forgiveness. Bago pa ako nag-release ng forgiveness, binigay ko na. Kaya never ko pong na-imagine, haharap ka dun ulit sa taong yun, pero wala nang galit. Wala nang pain. Bakit? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Sino dito matagal ka ng Kristiyano, pero hindi mo kayang mahalin yung katabi mo? At hindi mo kayang mahalin yung kaaway mo? Sino dito meron pa rin long time nandyan sa puso mo, hindi mo kayang patawarin? And then you're telling me what? You're worshiping God. Ano sabi ng Bible? If you know God, you know love. If you know love, you know God. Hindi natin pwedeng alisin yun. Amen ba? Say amen. Alam mo, sabi ng daddy ko sa nanay ko, maayos ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. Kasi kahit malaki ang pagkukulang ko sa kanila, hindi nila ako pinakitaan ng masama. Never po narinig ng tatay ko sa akin, wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang tatay, walang ganyan. Sabi ng tao sa amin noon, bakit niyo pa kukupkupin yan? Wala namang naitulong yan sa inyo. Sa totoo lang, wala po talagang naitulong. Pero dahil nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos, amen? Nakatanggap ka ng pag-ibig ng Panginoon I choose to do the other way around. We choose to do the other way around para i-reflect ang God sa buhay po namin. Para ipakita sa mundo kahit hindi po perpekto ang pamilya po namin, kumikilos po ang Panginoon. Kaya bago po namatay ang daddy ko, bago po siya namatay, NDS ang tawag po nila, we rushed him in the nearest hospital. Imagine mo, nirarush namin yung sa hospital ng tatay ko kasi talagang malapit nang mamatay. Ang panalangin ko po noong time na yun, sabi ko, God, ayoko mamatay ang tatay ko nang hindi siya nakakilala sa Panginoon. Kaya nasa ER po kami, nasa emergency room po kami, dineclare na po ng mga doktor doon, NDS na yan. Ibig sabihin, malapit nang mamatayan. Nung narinig ko yun, sabi ko, God, sabi ko sa daddy ko, Daddy, tatanggap tayo sa Lord. So nagpray po kami. Sinundan niya po ako sa panalangin. Ungol siya ng ungol. And He gave His life. Tapos after po noon, nakaramdam po ako ng malakas na hangin umiikot sa amin. Kasi I know that time tumanggap po siya sa Panginoon Diyos. Tanong niyo sa akin, bakit siya tumanggap? Bakit? Ba't siya tumanggap? Tanong niyo po sa akin. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa love. Kaya pag ang tao po nakatanggap ng pag-ibig mula sa Panginoon, binago siya ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig din niya ang babago sa ibang tao. Amen? Pag-ibig din niya ang babago sa iba. Ano pong ginawa namin? We choose to do the other way around. Sabi ng tao, wag mo nang kupkupin yan. Kinupkup namin hanggang sa namatay. Amen? We choose to reflect God in our situation. Kaya hanggang dulo po ng hininga ng tatay ko, pinatay po namin yon sa kabutihan. Sinakal ko po yun sa pag-ibig. Love na love kita. Di po, joke lang. Di ko po ginawa yun. Di ba, pinaranas po namin ng pag-ibig. Nag-extend po kami ng grasya. Nag-extend kami ng love. Are you there? Say amen. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. The Lord's love never ends. His mercy never stop. His mercies never stop. They are new every morning. Amen? They are new every morning. Kaya kung kapos ka po ng pag-ibig sa tao, sa Diyos, ano sabi niya? Meron ka araw-araw bago. There are new every morning. Anong sinasabi ng Panginoon? Ang pag-ibig ko sa iyo, eternal.
Ang pag-ibig ko sa iyo walang hanggan. Ang pag-ibig ko sa iyo hindi kailanman mawawala. Dahil bakit? Pinili kita at namatay ako para sa iyo. Hindi po nagbago yung pag-ibig ng Diyos Yung John 3:16, ganun pa rin ang pangako ng Panginoon sa atin. Mahal kita, bibigay ko yung anak ko para sa iyo. Mahal kita, bibigay ko yung anak ko para sa iyo. Say amen. Amen? Romans 8:38-39. Ano sabi doon? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Tama? Na walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Walang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kahit ano daw, kamatayan o buhay, kahit anghel o demonyo, kahit yung present or yung future, kahit anong kapangyarihan, walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Amen ba? Bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po nakadepende kung tama yung ginagawa mo o meron kang malaki-maliit na kasalanan. Hindi po. Nature ng God yan. Pangatlong hindi nagbabago. Promises. His promises never changes. Amen? What God's promise, God's promises cannot be broken. Pag nangako ang Panginoon sa buhay natin, tutuparin niya. Naniniwala kayo? Na pag nangako ang Panginoon sa inyo, tutuparin niya. Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son not man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Alam niyo ba na ang pangako ng Panginoon sa akin? Ang pangako ng Panginoon sa akin, pag inuna ko siya, ang pangako ng Panginoon sa akin, hindi niya ako pababayaan. Alam niyo, mula noon hanggang ngayon, dahil nangako ang Panginoon sa akin, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. I can testify to that. Hindi po ako pinabayaan ng God. Mula noon hanggang ngayon, ang pangako ng Panginoon sa akin, Nak, I will save your household. Nung panahon po yun, hindi ko pa nakakasama ang daddy ko. Never pa kami nagkita. Pero ang pangako sa akin ng Diyos, Nak, isi-save ko yung household mo. Isi-save ko yung pamilya mo. Nag-pray ako, God, paano yun? And then I was praying hanggang nag-open doors ng Panginoon sa akin, sa amin. Sa kahuli-hulihang saglit, napatanggap ko po ang daddy ko. Hindi lang yun, may bonus pa. Sino dito hiwalay ang pamilya? Diba, you're praying, God, diba, dinidream natin, sana magkabalikan yung family ko. Lagi kong dream yan sana magkabalikan si mami, si daddy. Tsaka masayang-masaya kami kapag magkasama yung nanay at tatay namin Pero napagod na po ako mag-pray ng ganun. Kasi hindi po nangyayari. Sa lahat po ng broken ng family, wag po kayo mag-pray ng ganun. Ang ipag-pray po ninyo, i-restore kayo ng Diyos. Gumawa ng restoration ang Diyos sa buhay ninyo. Alam niyo paano gumawa ng restoration ng God sa buhay namin? Dekada na po ang binilang, pero ni-restore po kami ng Panginoon. Ang mami, ang daddy ko, nakita ko sila nag-uusap na, nagtatawanan, parang walang nangyari. Si mami tsaka si daddy, bago namatay si daddy, nagkaroon sila ng restoration. Nagkaroon sila ng pag-uusap. Hindi ba masarap tingnan na yung magulang mo magkasundo sila kahit hindi na sila magkasama? Hindi ba masarap pakinggan na kahit nagkalayo sila pero nakahingi sila ng tawad sa'yo at napatawad mo sila at naunawaan mo sila? Minsan ang kaparaanan ng Diyos, hindi po natin kaparaanan Sometimes we ask, Lord, this is the way I want it God, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ito yung gusto namin mangyari sa pamilya. Pero bakit sometimes hindi ganun ang ginagawa ng Diyos? Bakit ginagawa niya yung the other way around? Amen?
Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos. Hindi lang namin siya nakasama ulit, pero nakaranas ng restoration ang mami ko at ang daddy ko bago sila naghiwalay. Nagkapatawaran sila at nagkaintindihan. Hindi ko man nakitang buo ulit ang pamilya, pero sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi pinayagan kami ng Panginoon dumaan sa proseso. Pinayagan kami ng Diyos na dumaan doon sa proseso ng buhay. You know, I remember Father's Day po yan. Sinurprise ko ang daddy ko kasi Father's Day. Ang ginawa ko po, naglagay ako ng mga picture doon sa kwarto niya. Alam niyo, pagising niya, na-overwhelm. Tuwang-tuwa yung daddy ko. Niyakap ako, mahigpit. Tapos pinupog niya po ako ng halik. Ganun, no? Ganun. Para akong batang maliit. Tuntua ako. First time akong nayakap. Sarap. Ang sarap ng yakap ng tatay. Alam niyo po ang sabi niya sa akin, Nak, pangako, hindi na kita iiwan. Pangako. Nangako po ang tatay ko sa akin na hindi niya na ako iiwan. But a month after, nag-struggle na po kami because ang daddy ko po ng time na yun, he's having symptoms. Nagpapalab na kami here and there, check-up, gamutan, until finally he was diagnosed with liver cancer. Cancer, alam niyo na. Pag cancer, sabi ng doktor, 6 months na lang daw. Pero actually, 7 days na lang siya nabuhay. Nung sinabi ng doktor, 6 months na lang, parang sabi ko, God, bakit ganun? Clock is ticking. Gusto kong pahintuin ang oras. Gusto kong pahintuin ang panahon. Kaya lang nakita ko po yung daddy ko, hindi na siya malakas. Ang bilis kumalat ng cancer sa katawan po niya. And so we need to let him go. Nung nasa ospital na po kami, sabi ko sa kanya, Daddy, hindi kita iiwan hanggang sa huling hininga mo. That's why on his deathbed, nung nakaalis na po ang lahat, yakap-yakap ko po yung daddy ko na parang bata. At ang sabi ko sa daddy ko, Dad, thank you po. Mahal na mahal po kita. Sabi ko, Dad, kung gusto mo na po magpahinga, huwag mo kaming alalahanin. Kaya po namin. Naalala ko si Pastor Perdi, sabi ni Ate Christy, Dad, kung di mo na kaya, wag mo kaming alalahanin. Pwede ka nang mauna. Kaya namin. Nung namatay na, Daddy! Magwawala. Daddy! Sabi ganun. Ang sakit po pala. Ang sakit pala ng ganun. Wala pong tatay na gugustuhin nilang iwan ang anak nila. Siguro nung time na yon, kung may chance lang ang daddy ko na mabuhay. Gusto niya pang mabuhay para sa akin. Gugustuhin niyang mabuhay para sa amin. Kaya lang wala na siyang choice. Yung pangako niya na hindi niya ako iwan, hindi niya natupad. Pero okay lang. Kasi ang pangako ng Panginoon, hindi nagbabago. Amen. Ang pangako ng Diyos, kailanman hindi nagbabago. Nangako yung tao sa akin na hindi niya ako iiwan. Pero alam ko, nature niya, hindi naman niya talaga kaya na. Pero pag ang Diyos natin nangako, alam natin, God is able. Kaya kung nangako ang Panginoon sa'yo, tutuparin ng Diyos ang pangako ng Panginoon sa'yo. Amen? I then realize, grabe po ang Panginoon sa aming pamilya. 3 miracle po ang nakita ko. 3 miracles. Una na, asan ba si Gabi? Si Gabi, pamangkin ko po yan, Pogi.
Yung pogi po na gitarista. Number 1 miracle na nakita ko po, graduate na po si Gabby. Palakpakan nga natin. Napaka-miracle talaga nun. Joke lang. Miracle. No. Hindi. Si Gabby po, nung dumating siya sa buhay namin, hindi namin siya inaasahan. Alam niyo ba na dumating si Gabby sa buhay namin, nagkaroon ng upside down yung buhay namin. Biglang nagkaroon ng sudden changes. Naging titang ina ako. Bigla ako naging titang ina. Lola niya, naging nanay ulit. Nung dumating siya sa buhay namin, ang iniisip ko nun, matutulad ba rin siya sa amin? Wasak ang pamilya, walang future, walang kinabukasan. Ang hirap po kaya, nang wala kang tatay, wala kang pang tuition fee, wala kang pangkain, wala kang hinga ng baon, ang hirap. Pero alam nyo, miracle. Ngayon, nung nakita ko po siya nakagraduate, sabi ko, Lord, nung unang lumabas si Gabby, I thought, magkakaroon siya ng parehas na buhay namin. Wasak ang pamilya. Pero alam bang ginawa ng Panginoon? Pinadaan din siya sa process. Pinadaan sa healing. Pinadaan din sa sobrang, yan, tinan niyo, pogi. Magtrabaho ka na. Hindi ko sinasabing mag-asawa ka na. Mag-artista ka na lang. Diba? Dati, parang unwanted eh. Pero hindi. Nung dumating si Gabby sa buhay namin, joy siya sa amin. He is a joy. He is a joy. Magtrabaho ka na, kaya ako to ginagawa. Magtrabaho ka na. He is a joy. Totoo po, he is a joy. Pangalawang miracle po na nakita ko po ulit sa buhay namin, katapatan ng Panginoon. Tapat ang Diyos sa pangako niya. Na kapag inuna mo siya, hindi ka niya ihuli. Andiyan ang Kuya Nervy ko. Yan. Tatay niya. Ang Kuya Nervy ko po na depressed. He got bullied sa trabaho. Alam mo ba, sinasabihan siya ng boss niya, bobo ka, tanga ka. Bobo, wala kang alam. Eh yung tao, everyday gano'n naririnig, bobo, tanga, bobo, tanga. Hindi po bobo yan, ha? Matalinong tao po yan. Kaya during the pandemic, na-depressed po si Kuya Nervy. Hindi siya nag-work. Nasa bahay lang. Almost magpakamatay po yan. Nakakita ko po siya. Nakita ko siya, hindi niya alam. Nakita ko siyang lihim na umiiyak sa taas. At akala niya walang nakakakita sa kanya. At walang nakakarinig. Sabi ko sa Panginoon, Lord, restore mo naman yung kapatid ko. Lord, tulungan mo naman yung kapatid ko. Ngayon, nag-pandemic po. Hindi po namin alam na makakapasok siya ng college. Tumawag ako dun sa UE. Sa UE po, may utang pa ang kapatid ko, mga 15,000. So, hindi talaga kami makapagplano na mag-aaral siya ulit kasi may 15,000 pang babayaran sa UE. So, by faith, sige, tawag tayo sa UE. Sige, magkano ba yung utang? Tawag ako sa UE. Inquire po ako kay Nervigin sa tao po, magkano pa po bang balance niya? Kasi kukunin po namin yung transcript. Kukunin namin yan kasi magta-transfer po ng school. Mag-aaral po sa iba. Alam niyo kung magkano na lang ang balance after so many years? 900 plus. Kaya sabi ko, miracle eh. Kalooban talaga ng Panginoon. Si Kuya Nervy ngayon, nag-aaral, graduating next year. Hindi ko alam. Sabi nila, summa cum laude daw. Tuparin mo yan, kapatid. Kasi pangarap ng mami ko may umakyat daw sa taas. Kung di man magna na lang cum laude. Kasi sa amin wala nang pag-asa eh. Amen? Katapatan ng Diyos. Ang tawag ko po doon, tapat ang Diyos sa pangako niya. Ang daming delay sa buhay, pero grabe po ang Diyos. Alam niyo po, ang ini-enjoy ko palagi, yung delay. Ay nako, sobrang sarap. Ang sarap nun, pag dumating na. Amen? Last po. Last pa, third miracle. Miracle to. Ay di tapos na yung dalawa.
Sabi ko, nag-inquire ako. Kasi po ako po nag-aral po sa Fatima ng physical therapy. 3 years. Scholar. Kasi wala pang aral eh. Wala akong tatay na pwedeng hingan ng baon. So, kayod talaga, sobrang aral. Hirap. Hindi po ako pwede magkaroon ng grades na 2, bawal. So, dumating po ang panahon, nagkaroon ako ng 2. Tapos nakikiusap ako sa prof ko, Sir, pwede naman, isabit mo na yung grade ko. Ayaw pumayag. At ang sabi sa akin, hindi ko responsibilidad. Sabi sa nanay ko, hindi ko responsibilidad ang future ng anak mo. So, in other words, umalis ako dun sa school, tinapos, wala na. 3rd year. Physical therapy. Done. Yak ako. Sabi ko, Lord, paano yung future ko? God, paano na yung kinabukasan ko? Paano na yung future? Nagtrabaho na po ako niyan. Tapos nagplano po ako. Habang nagtatrabaho ko po, habang nag-work ako, nag-aaral ako sa gabi. Sino nakakaalam nag-aaral ako sa gabi? Nagmi-ministry kasi ako eh. Ma-imagine niyo paano ko nagagawa. Nag-work po ako, nagtatrabaho, nagmi-ministry, nagka-campus. Kaya kayong mga ACADS nyo, ako wala akong ginawa kundi mag-ministry that time. Totoo po, ginagawa ko yun. Nag-transfer po ako sa MC. Nag-aaral ako sa gabi. MC College, psychology po kinuha ko. Tapos na yung 2. Kasabay po nun yung Bible school namin ni Pastor. Nag-Bible school kami. Hindi ko po alam. Ang God po talaga sabi ko, paano kaya to? Nag-aaral ako ng ACADS, nag-aaral ako ng Bible school. Di binitawan ko yung ACADS. Pero almost matatapos na yung ACADS. E di pinabayaan ko na. Sabi ko, saka na lang. Wala naman na akong pangarap na natupad eh. Kung anong gusto mong pangarap mo, di yun na lang. Sabi ko ganyan. Tumawag ako. Nag-inquire ulit. Tapos na kasi yung 2. Sabi ko, Sir, inquire po ako ulit. Kasi po yung pangalan po na ganito, warigin sa tao. Kasi po may mga naiwan pa po akong subject na babalikan. Ano pa po ba yung babalikan ko? Alam niyo kung anong sabi sa akin? Alam niyo kung anong sabi? Ma'am, sige, check ko. Tawag ako ulit. Ma'am, bakit ganon? Sa record namin, graduate ka na po. Bakit po sa record namin, ma'am, wala ka nang babalikan? Sige, hindi ako makapaniwala. Ha? Ano yun? Sabi ko, bakit ganon? Nung nag-aaral po ako sa MC, pero po ako mga minors doon, pero alam ko kung nakuha ko na eh. Sino gusto nun? Gumagraduate nang hindi pumapasok? Ha? Miracle! Kinuha ko yung diploma. Siyempre, hindi ko pwedeng picture yung diploma, ipapost ko sa Facebook, bawal. May diploma na po tayo. Marami pong salamat sa Panginoon. Kapatan Diyos. Kapatan Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat. Tapat sa pangako niya. Wala po akong ibang inuna. Ang Panginoon lang. Pero hindi po ako hinuli ng Panginoon. Sino po nag-aaral pa dito? Patatapusin kayo ni Lord. Unahin niyo lang ang Diyos. Amen? Grabe po ang katapatan ng Diyos. Say amen. Thank you, Lord. Gusto ko pong pakinggan niyo po ito. Kakantahin ni Ali. At habang pinapakinggan niyo po yung kanta, contemplate on God's goodness in your life. Let's all close our eyes and we will pray.
Mananalangin po tayo sa ating Panginoon. Siguro nakakalimutan mo na may pangako ang Panginoon sa iyo. God has a promise planted in your heart. At ngayong hapon, hindi papayag ang Panginoon na ipaalala sa iyo, anak, tapat ako sa pangako ko sa iyo. Anak, walang salita ko na mababali na hindi mangyayari sa buhay mo. Anak, mahal kita at hindi kita iiwan. I am your heavenly Father. I am the God who will never leave you. I am the God who will never abandon you. Kung tatanggapin mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, you will have a daddy that will never leave you anymore. You will have a daddy that will never fail you. You will have a daddy that will love you unconditionally. You will have a dad who will accept you for who you are. Lord, maraming pong salamat. Hindi ka nagbago sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Tinupad mo ang pangako mo po sa amin, Panginoon. Mga bagay pa na hindi nangyayari sa buhay namin, O Diyos, pero nagtitiwala kami, Panginoon, na tutupad ka. At hindi mo kami pababayaan, aming Diyos. Maraming pong salamat. We declare your power in their midst. We declare glory, God. We give you the highest praise, aming Diyos. Maraming pong salamat sa iyong kadakilan. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah.